Hi po sa inyong lahat at welcome to my channel, Mark My Son Channel. Ako nga po pala si Teacher Mark at sa hindi pa po nakakakilala sa akin, isa po akong public school teacher sa probinsya sa Bohol. Isa pong malaking karangalan sa akin na aking may bahagi sa inyo ang aking kaunting nalalaman sa mathematics. Disclaimer lang po, hindi po ako magaling sa math, pero baka ang aking kaunting nalalaman ay makatulong po sa inyo. Kaya sana patuloy niyo pong panoorin at suportahan ang aking mga video. So, huwag na nating patagalin pa. Let's get started. Okay, magandang araw again at welcome muli sa ating pag-aaral ngayon. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay ang solve word problems involving direct proportion. Nung nakaraan po ay atin pong pinag-aaralan ang tatlong uri ng proportion. At yun ay ang direct proportion, inverse proportion, at partitive proportion. So ngayon ay focus muna tayo kung paano re-resolbahin ang mga problems involving direct proportion. So before tayo mag-aral ng mga problema, magkakaroon lang po tayo ng short review on how to find the missing term of a proportion. So ito, meron tayong halimbawa, 4:n equals 8:12. So ito, paano kaya ito kunin ang missing term? Ang ating pong missing term ay nasa means, yung n. So ito, ganito ang pag-solve nito. Di ba sabi ko nung nakaraan kung nasaan yung unknown quantity, ayun ang ating uunahin. So example pong ito, ang ating pong unknown quantity ay nasa means. So means ang ating uunahin. So we have 8 times n equals 4 times 12. So 8 times n equals 8n equals 4 times 12 equals 48. So meron na tayong 8n equals 48. So dapat yung 8n dapat mawala yung 8 doon. So kopyahin muna natin yung 8n equals, kopyahin yung 48. Tapos, para mawala yung 8 sa 8n, ay lagyan natin ng denominator na 8. Bakit po 8? Kasi po 8 yung nasa taas para makancel natin. Kung ito ay 6, dapat 6 din ang ating ilagay sa baba para pwede nating cancelin. So, kung ito ay 8, so, ang ating denominator na ilalagay ay 8. Ngayon, kung ano po ang iyong ilagay sa kabila o kung ano po ang ating ilagay sa kabila, yun din po ang ating ilagay sa kabila. Kung naglagay tayo ng 8 doon sa kabila, dapat 8 din dito sa kabila. So, yung 48, lagyan din natin ng denominator na 8. Yan. So, 8n over 8. Cancel natin yung 8. So, ang natira, n. So, n equals, kopyahin natin yung 48 over 8. Ito po. So, 48 over 8, that is division. So, divide natin. So, kopyahin muna natin yung n equals, so, 48 divided by 8 equals 6. So, the value of the unknown quantity is 6. So, ang value ng n is 6. 4:n equals 8:12. Maging, so ang ating proportion ay naging 4:6 equals 8:12. So, 6 times 8 equals 48. And 4 times 12 equals 48. So, proportion na po. Kasi po, the same po ang kanilang product. So, yun lang po. So, ngayon, proceed na tayo kung paano re-resolbahin yung mga problema involving
direct proportion. So ito po ang ating halimbawa. Mountain climbers can climb 25 km in 2 days in a slope of a Mount Carmel. How many days it take the climbers to climb 150 km? Ito po again. Mountain climbers can climb 25 km in 2 days in the slope of Mount Carmel. How many days it take the climbers to climb 150 km? So yun po ang ating problema. Ngayon, sa atin pong statement of the problem, meron pong tayong dalawang quantity na makikita. Ito po yung kilometer at saka days. So, gagawa tayo ng ratio. km is to days. Yan. So, equals. Sa paggawa po ng proportion, ano po yung ating unang isinulat sa unang ratio, yun din po ang ating uunahin dun sa kabila. So, dito, kung km yung unang nakalagay, dapat km din yun sa kabila. Hindi pwede na magkabaliktad. So, ito, km din dito. Then, is to days. So, yan. Mayroon na tayong proportion. Km is to days equals km is to days. Dito. Ano po ang value ng km sa ating statement of the problem? So, meron tayong 25 kilometer. Is to, ang days naman ay 2. So, 25 is to 2. Then, equals kilometer doon sa ating pangalawang ratio. So, ang km po ay 150 is to, meron ba tayong days dyan? So, wala. So, ang ating days ay n. So, yun po ang ating nagawang proportion. 5 is to 2 equals 150 is to n. So, sa proportion na ito, ang ating unknown quantity ay nasa extreme. So, tulad ng nasabi ko, kung nasaan po ang unknown quantity, ay yun ang ating uunahin. So, dito, dahil po ang ating n ay nasa extreme, so ito po ang ating uunahin. So, we have 25 times n equals 2 times 150. So, 25 times n equals 25n. Then equals 2 times 150 equals 300. So, ngayon, dapat alisin natin yung 25n. Dapat alisin natin yung 25 sa 25n. So, kopyahin muna natin yung 25n equals, kopyahin din yung 300. So, ngayon, yung 25n ay lagyan natin ng denominator na 25. So, kung dito ay naglagay tayo ng 25, so sa kabila, lagyan din natin denominator na 25. So, naging 2n over 25 equals 300 over 25. So, cancel yung 25. So, ang natira, n. So, copy n equals, kopyahin muna natin yung 300 over 25. Then, divide natin. So, copy muna tayo ng n equals, so 300 divided by 25 equals 12. So, ang value ng n is 12. Yun po ang ating unknown quantity. So, 12. So, ganun lang po kadali. So, ito, yung ating proportion na ginawa kanina ay 25 is to 2 equals 150 is to n. So, ang ating n ay 12. So, maging 25 is to 2 equals 150 is to 12. Kung atin pong pag-multiplyin yan, ganito po ang resulta. So, 2 times 150 equals 300. 25 times 12 equals 300. So, proportion po. So, ganun po. So, yung ating n ay 12. How many days it take the climbers to climb 150 kilometers? So, 12 days.
If 25 kilometer, 2 days. Then, in 150 kilometer, 12 days. So, yun po. Kung paano re-resolbahin yung mga problema tungkol sa direct proportion. Sana po ay inyong naintindihan. Sa ngayon, ay ito lang muna ang ating pag-aaralan at sa susunod ay atin namang pag-aaralan ang inverse proportion. So ngayon, kung meron po kayong katanungan tungkol sa topic na ito, ay i-comment nyo lang po sa comment section at tiyak natin yung pag-uusapan. So ngayon, hanggang dito muna. Maraming salamat sa inyong panonood at pagkikinig. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay mag-subscribe ka na. I-click nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod kong video.